At kagnay pa rin ang naranasang malakas na lindol at mga aftershock sa Bohol at mga karatig lalawigan, makakausap po natin si PHIVOLCS Director Renato Solidum. Director Solidum, magandang gabi po. Magandang gabi, Pia. Director, kamustahin lang po namin kasi kanina po, well, umaga pa yun, no, or tanghali nung sinabi nyo na naka 100 plus aftershocks na po. Sa ngayon po ba, nakailan na po? Well, as of 7 p.m., mga 270 aftershocks na. So siguro after that may nadagdag pa. Pero ang importanteng mensahe, talaga pong normal na maasahan ang mga aftershocks pagkatapos po ng isang major earthquake na magnitude 7.2. At ito ay mangyayari posible sa mga susunod na araw o linggo, pero habang tumatagal ay dumadalang ang bilang ng mga aftershocks. Ang atin pong mga naitalang mga aftershock, ang pinakamataas so far ay magnitude 4.8. So hindi naman po ito ganong kalakasan. Ang problema lang dito, yung mga mahunana o mga bahay o gusali na naapektuhan na, ay posibleng madagdagan pa ang pagkasira o di kaya ay tuluyang gumuho dahil po sa mga aftershock. So, ibig po sabihin na, Direktor, hanggang sa susunod na linggo, pwede pang maranasan ito. So, ibig sabihin, kailangan na bilisan rin po yung pagkukumpuni sa mga nasirang infrastruktura? Well, ang significant na earthquakes na ating tinitingnan ay within the next 2 or 3 days. Pero yung bilang ng mga aftershocks, dadalang yan within the week. Hindi naman talagang tuluyang titigil kaagad ang pag-adjust ng fault kasi normal po na magkaroon pa ng pangilan-ngilang aftershock kahit mga linggo after the main event. Director, pag sinabi po ninyo na significant aftershocks or significant quakes expected in 2 to 3 days, yung nabanggit niyo po kanina, 4.8 yung pinakamalakas, ibig sabihin hindi na lalakas pa sa 4.8? Ganun po ba yon? Hindi naman po natin sinasabi na posibleng hindi lalagpas. Posible namang lumagpas. Pero base po sa experience sa ibang lindol, talagang within 1 day, marami po talaga yan, and then nagte-taper off. Ang atin lang sinasabi is, yung mga aftershocks per se, kung sila lang, hindi yan magdudulot ng damage. Pero dahil meron ng naunang damage dahil sa magnitude 7.2 main shock, mahuna na sila, yung mga maliliit na aftershock ay pwedeng mag-contribute sa tuluyang pagkasira ng mga bahay at gusali. Kaya nararapat na iwasan ang mga nasirang bahay at gusali, magkaroon kaagad ng mga inspeksyon kung ano ba talaga ang kasiraan, pwede bang maayos o hindi. Kung hindi na maayos, dapat i-condemn, huwag nang papasukin. At kung pwedeng maayos, siguro, tingnan kung kailan pwedeng simulan yung pag-ayos. Director, alam po natin na ang Bohol, pati na rin po yung Cebu, talagang kilala po, no, bilang mga tourist destination. So, malamang marami pong turista ang nagbalak po magbakasyon ngayong linggong ito. Ano hong maipapayo natin sa kanila? Kailangan ba nilang ipagpaliban ang kanilang pagbisita o pagpunta dyan? Pagdating sa threat, yung significant threat, wala na dyan. Ang issue naman sa Bohol ay paano naman makakaikot ang mga turista kung wala naman dadaanan. So, transport mobility is an issue. Sa Cebu naman, hindi naman siguro problema na yon. Kasi pwede naman talagang mag-ikot pa doon. Director, yung PHIVOLCS po ba, nagpadala na rin po ng mga tao para sumuri o tumulong sa pagsusuri sa mga gusali dahil nga po napakaraming pinsalang idinulot, no, sa mga infrastruktura ng lindol na ito? Hindi po kami talaga nagsusuri ng mga building. Hindi po namin expertise yan o mandato. Pero magpapadala kami ng team, unang-una para tumulong sa information campaign at mapaliwanagan yung mga tao kung ano talaga ang nangyari at posible pang mangyari para naman mapahupa ang kanilang pangamba. Pangalawa ay pag-aralan ng mabuti kung ano talaga yung epekto ng lindol, kung meron talagang bitak na naidulot yung paggalaw ng fault, gaano ka-extensive yung landslide, yung liquefaction effect sa Bohol, at ganoon din sa Cebu kung ano ang nangyari sa mga lugar na napabalitang nasa lanta ng malakas na pagyanig. Director, siguro paalala na lang po, no, sa mga kababayan natin kasi kanina po si Pangulo Aquino, giniit niya na kailangan sabihin natin sa ating mga kababayan na wala namang threat of tsunami. So, ano ho ba yung mga dapat pong gawin pa ng ating mga kababayan? Well, unang-una, linawin ko ulit na talagang imposible magkaroon ng tsunami kanina
dahil po ay nasa lupa ang epicentro ng lindol. So sa ating mga kababayan na minsan ay may alinlangan sa panganib ng tsunami, wala na po yan. At kung mayroon namang nagte-text ay sana wala pong ganong binibigay na mensahe. Kasi ang talagang importante sa kasalukuyan ay patuloy na aftershock na dapat pag-ingatan at iwasan din yung mga lugar na nagkaroon din ng mga landslide na baka kasi pag ulan ay mapalala pa ang epekto ng landslide. Nako, Director, maraming salamat po. Alam po namin, buong araw po kayo nagbabantay sa sitwasyon dyan po sa Visayas at patuloy po ang inyong pagbabantay. So maraming salamat po, PHIVOLCS Director Renato Solido. Magandang gabi po. Maraming salamat din, Tia.